Hello mga kaantip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Shoutout po Ma'am Mimi Chochiara. Ayan, shoutout sa iyo at sasagutin po natin ang kanyang katanungan. Pagpasensyahan nyo na nga po pala at hindi ako nakakagawa ng mga videos, mga vlogs natin lately. Medyo busy po ako masyado kasi maraming mga mga items, mga products na dumating galing Manila, kaya inaayos ko pa, nag-unbox, pricing, ayun. So, sasagutin po natin ang katanungan ni Ma'am Mimi Chu dahil sa tingin ko ay bago pa lang siya dito sa ating channel. Although nagawan ko na ito ng video before na didiscuss ko na rin, pero para sa mga baguhan at ayaw na magkalkal ng aking mga old videos ay sasagutin natin. Tinatanong niya, may expiration pala ang DTI permit? Magkano daw ang multa? Okay, yes po. Actually talaga, even po yung aking friend ay hindi niya alam na may expiration. Angat ko lang konti. May expiration po ang DTI permit. So, mga na rin, ilang years na rin siya, 4 years na rin siyang nagbi-business. Hindi niya alam until nung napag-usapan namin kasi nag-ano siya sa akin, nagtanong siya kung ano na kaya ang latest na requirements daw pag nag-loan sa DTI. So, sabi ko, way back kasi nung ako ay nag-loan, ganito yung mga requirements, ganon, bla 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 na pag-uusapan namin hanggang sa, ayun nga, nabanggit ko sa kanya na magre-renew. So, nagulat din siya. So, ngayon yan, sasagutin natin kay Ma'am Mimi Chu. Yes po, nag-expired po, 5 years po ang DTI, longevity ng ating DTI permit. So, bago po yan eksaktong 5 years, kailangan na po natin yung i-renew. So, tips po is at least 2 months before the expiration date mismo ay i-renew nyo na po siya. I-renew nyo na po siya para po hindi kayo mapinaltihan. So, kapag kasi doon kayo nag-renew sa date mismo nung kung kailan, halimbawa, November 25, 2025 yung kanyang expiration. Tapos, sa November 25, 2025 ka pa rin talaga mag-renew. No na po, late po yun. Dapat 2 months before November 25 ay ma-renew nyo na po siya. Ngayon, pagdating naman sa, ano ba tawag dito? Sa penalty, maliit lang naman po ang penalty. So, nagkataon lang po sa akin na umabot po ako ng nasa 20 plus kasi nagkapatong-patong po yung aking penalty. So, ang penalty ko po ay umabot po siya ng 20,000 dahil unang-una, pag na-expired po ang iyong DTI, mahalungkat po doon kung mayroon ka mga pipinaltihan sa BIR, kung mayroon ka mga taxes na hindi nababayaran. So, penalty, doon po siya lalaki. Pero kung sa DTI lang naman talaga, hindi ko na matandaan yung countdown, pero maliit lang po siya. Nagkapatong-patong kasi yung sa akin, tapos taon-taon. Nangyari po kasi yun, hindi po binabayaran pala ng aking bookkeeper yung mga taxes. Yung perang binibigay ko sa kanya ay hindi niya binabayad sa BIR. So, ang nangyari po, nung na-expire po yung DTI ko at kailangan ko nang i-renew, doon na siya na halungkat na marami akong mga taxes na hindi nabayaran. Yung ating monthly, yung ating quarterly, and yun din ang ating annual, hindi niya nababayaran, kaya nasali siya sa pag-compute doon sa dapat sana ay sa DTI lang siya. So maliit lang yung DTI na parang hindi nga yata abot siya ng 5,000. Hindi ko na ma-recall exactly. Pero yung total nare-recall ko na umabot siya ng nasa 21 plus something butal kasi nga dahil doon sa maraming taon din na mga penalty na hindi nabayaran ng aking bookkeeper. So, yun lang po. Kaya, yes, wag nyo pong paabutin ng exact date kung kailan magpa 5 years yung inyong DTI ay kailangan nyo po yung i-renew. At least 2 months before the expiration date. At kung hindi nyo yan napapansin, marami hindi nakakapansin ito, pansinin nyo po sa inyong DTI permit, nakalagay po dyan kung kailan siya hanggang gagamitin lang, valid until, ganon. So, 2 months before that valid date na nandyan ay i-renew nyo na po ang inyong DTI para hindi kayo mapenaltihan. So, maliban dun kasi sa penalty, syempre maabala ka rin kasi kukuha ka pa doon. Tapos,
mag-aano ka pa, pagdating doon sa permit mo, ay sa resibo, sikasuhin mo pa yun. So, i-renew nyo na, kasi alam naman din kaagad na i-renew siya. So, wag nyo nang paabutin doon sa exact date talaga, na kung kailan nyo siya dapat i-renew. Ayan, pinag-uusapan na rin natin ang DTI na kung mag-expire at pag-renew. I-share ko na rin yung parang may nahagip akong comment na yung kapag magpapalit ng name. Although pwede naman natin itong pag-usapan sa next video, pero i-share ko na rin ngayon kaagad para kung sino makapanood. Kapag kailangan nyo pong magpa-change name sa DTI, halimbawa, ang pangalan mo po ngayon ay, halimbawa, Trading. Gusto mong i-change siya na into Enterprises or kung anumang pangalan. Pinapaano po yun? Hindi mo po siya basta pupunta ka lang ng DTI na mag-change name ka na. Ang proseso po nun is pupunta ka ng DTI para ipapakancel po yung yung active DTI name mo. So ipapakancel mo yun, gagawa yan sila ng cancel letter, tapos notarize po yun sa abogado. And then, pupunta ka syempre sa lawyer, ipapanotarize doon, and then reasons mo kung bakit mo kailangan magpa-change name, ika-cancel yung, bakit mo kailangan i-cancel yung active na DTI mo, and then, in-notarize yun, and then, babalik ka ulit kapag may notarize na galing sa lawyer, na pinapa-cancel mo yung DTI permit mo na active, ay babalik ka ng DTI ulit para po mag-apply ka ng bagong DTI name na gusto mong i-apply doon sa iyong bagong business name na naiisip. Okay? So, para naman doon sa nagtatanong nagtatanong na paano kung dalawa ang branch, tatlo ang branch. Ano po yan? Isa lang ang DTI. Meron kasi tayong tinatawag na yung region. So, pag nag-apply kayo ng DTI, i-region nyo na. Meaning ng region, yung buong region 4, pwede mo siyang gamitin. Region 1, ganon. Hindi yung dito lang sa municipal. Kasi kapag ganon, pag naka-region siya doon, pwede ka sa isa lang ang DTI na gagamitin mo kahit iba-ibang branch or iba-ibang bayan or munisipyo para mas makatipid ka sa DTI, tapos isang name lang yung gagamitin mo sa iyong mga branches or iyong mga business na itatayo sa iba't ibang lugar. So yun lang po, sana ay nakapagbigay ito ng kalinawan. At bumababa yung aking camera sa ating lahat, at thank you so much po. Pakiclick nyo naman po ang like at mag-comment na lang po kayo kung mayroon kayong katanungan na pwede po nating sagutin. At yan, matutuloy-tuloy na naman po ang ating vlog dahil medyo po ako ngayon. Medyo, medyo tapos na yung mga gawain namin sa pag-unbox ng mga products na galing Manila. Although may mga bago na naman tayong order. At soon, hindi ko pa sure kung mai-share ko na yung ating pa-wholesale. At please, paki-follow naman po ang aking bagong YouTube channel na Ka-Antrip Vlogs. Ayan, para dun sa mga vlogs natin na mga pamparelax naman or out of this kind of mga topics. See you on my next video. Thank you so much. Bye!